Eto na mga minamahal! Meron na naman pong nag-iiyak. Meron na naman pong nagtantrums. At meron na naman pong nagsumbong. Bakit kaya ganon? Isayaw na lang muna natin yan. Hindi talaga, naluloka talaga ako. Anyway, magandang tanghali hapon sa inyong lahat mga minamahal. Ang tahong ni Sarah. Ang tahong ni Sarah. Eto na. Makinig kayo mga minamahal. Pasensya na ako, hindi ako naka-uniform. Madami kasing labahan. Tapos maulan pa. Alam nyo yan. Ramdam nyo yan, mga nasa Manila. At ramdam din namin yan dito sa Visayas. Lord, baka naman patigilin mo na yung ulan. Hindi, seryoso, kawawa. Alam nyo yung mga nandun sa Manila ngayon, nakikita ko, ang iba nasa bubong na po yung ulan. Grabe, nakakatakot. So mga minamahal, always keep safe po sa inyo Lagi nyong tatandaan, pinapag-pray ko po kayo. So, anyway, ito na, simulan na natin itong ating talakayan. Dito nga sa iyakin. Hindi, pinapasaya kayo ni Mima kasi alam ko naman na madami tayong problema today. So, dapat kailangan bigyan ko naman lang kayo ng assurance na kahit binabagyo, habang nanonood kayo ng balita, dapat masaya. Baka Mima Alicia yan. Anyway, ito, basahin natin mga minamahal. Meron pong iyakin. Meron na naman pong nagtantrums. At meron na naman pong nagsumbong. Bakit gano'n naman po yung designated survivor ninyo? Akala ko ba designated survivor kuno? Hindi, sabi nila designated survivor daw. May designated survivor bang iyakin? Parang niloloko nyo kami So ngayon, paano nasabi nating iyakin? Eto guys, balita to nagsumbong po itong si Vice President Sara Duterte nung tinanggalan po siya ng 75 security guard. Hindi nga kami nagreklamo sa 433 mo noon. Tapos yung nakaraang taon na 300 plus, hindi kami nagreklamo. Tapos ngayon, nabawasan ka lang ng 75? Ang dami mo ng ebas? Nagsumbong ka pa? Really? Gawain yan ng isang matinong VP? Na tila bagang parang ang sisi niya, sige, pag lumaganap ulit yung crime rate, wag niyo akong babalikan tinanggalan niyo ako ng security. Parang ganun yung gusto niyang i-insist. As if naman meron kang nagawa. Alam mo, VP, kung ako sa'yo, gawin mo yung trabaho mo. Dahil unang-una, ang laki ng problema ng bansang Pilipinas. Nung naging Department of Education Secretary ka nga, ang dami mong problemang iniwan. Kahit sandamakmak na yung security guard mo, wala pa ding nagawa yan dyan sa ahensya mo. Alam mo, sayang lang yung pinapasweldo ng taong bayan sa security guard mo. Alam nyo kung bakit, guys? Nung umulan, ang dami niyang bodyguard, wala man lang nakaisip na bigyan siya ng payong. Diba? Kabubo. Nakakainis. Anyway, ito, sige, basahin natin tong balita. Sabi dito, Vice President, PNP pulls out 75 cops assigned for more security. Nagsumbong ang BP. Bakit nagsumbong yung crying bebe? Hotdog may tome.
Hindi, bakit niya kailangang i-announce? For what? Para sabihin na tinatanggalan siya, na para sabihin na ginigipit? Ganun ba? Hoy, BP, gising! Kayo yung nanggigipit! Diba? Anyway, okay, continue tayo mga minamahal. Sabi dito, Vice President Sara Duterte on Tuesday confirmed that the Philippine National Police or PNP pulled out 75 members of her security group. Yan po yung sumbong niya. I confirm that on July 22, 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police relieving all of the 75 PNP police and security group personnel that were previously assigned for my protection. Yan po ang sabi ni Beppy ng ating crying baby. Hotdog, may tome, may jelly. Yan po yung sumbong ng ating bebe. Ay, nako, alam niyo mga minamahal, mas nakakainis, no? Yung wala ka nang nagawa, demanding ka pa. Apaka-immature. Hindi, sa totoo lang, napaka-childish po ng ginawa ni Vice President. Hindi totoo yon, walang halong biro. Hindi ka nakakatuwa, BP. Beppy. Hotdog, may tome, may jelly. Hindi, seriously. Hindi nga kami tingnan nyo to tingnan nyo tong balitang to. Tingnan nyo tong balitang to. Kita niyan? Sara had 433 security escort in 2022. Yan yung sabi ng COA. If we will compare former Vice President Leni Robredo and Sara Duterte, alam nyo, pares lang naman, wala namang pinagkaiba si Leni dito kay VP. Pero ang layo po ng limelight nila. Kasi itong si Sara Duterte, more on gaslighting. Ito namang si former VP Leni, more on the future, yung kanyang iniisip. Hindi totoo yan. Oo, alam niyo ito yung pinaka-worst na nangyari talaga sa buong buhay ko. Yung nabodol. Nabodol na, Beppy. Dapat hindi ako nakinig kay PBBM noon, no? Dapat sana binoto ko si Soto. Hindi, si Soto naman talaga yung gusto ko eh. Wala. Hay, buhay. Apaka-childish. Apaka-immature. Apaka-bubo. Yan po yung description ko dito kay Inday Beppy. Tapos nung panahon, last year, yung kay Gibo, binigyan ka po ng humigit kumulang 300 plus security. Nagreklamo ba kami? Never mong marinig, never mong narinig na nagreklamo kami. Dinefend ka pa nga namin noon eh. Ano yung sabi natin? Kasi laging umaakyat sa bundok si Beppy. Lagi ngang umaakyat pero ganun din naman si Leni noon eh. On the ground pa nga si Leni Robredo, diba? Hay. Sumayaw nga muna tayo. Nakaka-stress. Nakakainis. How immature. Kainis? Buisit? Diba? Tayong kanyang statement, basahin natin. Sumbungerang frog eh. I confirm that on July 22, 2024, an order was issued by the Chief of the Philippine National Police or PNP relieving
all of the 75 PNP police and security group personnel that were previously assigned for my protection. I want to assure the public that this order will not affect my work in the office of the Vice President. Yun na nga yung punto. 'Di ba? Hindi mo na kailangang i-announce kasi ikaw na din mismo yung nagsabi na itong pagtanggal ng security sa akin na hindi naman magkakaroon ng ill effect dito sa aking OVP, pero bakit mo pa din in-insist? Ba't mo pa din sinabi? Wala naman palang magiging problema. 'Di ba? So, kuha niyo yung punto, mga minamahal. Ano yung punto? Pointless dito kay Sarah. Pinahiya mo na naman yung sarili mo. Grabe ka. Tuloy-tuloy pa rin ang ating trabaho upang makapaghatid tayo ng serbisyo, sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na sa mga liblib o underserved communities sa ating bansa. Gulat naman ako doon. Nagulat ako. Sa sobrang gulat ko. Kakaloka. Parang sinisip ang presidente Kala mo naman merong nagawa ang mga SG niya sa kanya. Sayang lang pondo, puro naman din bobo yung mga nakapaligid sa kanya. Hindi nga guys, seryoso. Kasi biruin nyo nung umulan, wala man lang nakaisip na dalan siya ng payong. Wala man lang din nakaisip na pagsabihan siya na, oy, mag-ano tayo dito? Tawag dito, magsilong-silong muna tayo. Nagpaulan. Ganyan ba yung designated survivor ninyo? Iyakin? Kaloka. Parang ikamamatay niya nung tinanggalan siya ng security. Okay lang naman sana kung nagpa-function. Hindi mga minamahal. Wala sa akin problema kung nagpa-function. Sana. Kaso hindi naman 'Di ba? So talagang nakakainis. Okay lang mag-demand. Okay lang magreklamo. Wala nang bago dyan. Pero yung magde-demand ka, tapos gagawa ka ng issue, papalakihin mo, itong mga small things na to, kaloka. Sabi dito, I hope, however, that with this latest directive of the Chief PNP, we hear less cries from the people regarding the proliferation of drugs in the country, and that even fewer shall fall victim to the various criminal activities. So, yung ini-insist nyo dito, tinanggalan nyo ako ng security guard pag tumaas yung crime rate sa bansang Pilipinas, wag nyo akong babalikan, Wag nyo akong sisisihin. Tinanggalan nyo ako ng SG. Ganon yung gusto niyang i-insist, Kaloka. Tigas din ng brains ni Madam. Ayan, ito yung balita. Panood ko muna sa inyo. Ito yung sabi niya. You've got the best deals on delicious May food. ads. Order now. Ang polis na itinalaga sa kanyang Wait lang. opisina alinsunod. Kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na inalis sa kanyang opisina ang mga tauhan ng police at security group na itinalaga para sa kanyang proteksyon. Sabi ni Duterte, nirelieve o inalis ang lahat ng 75 polis na itinalaga sa kanyang opisina alinsunod sa utos ng PNP Chief. Tiniyak ng Vice Presidente na hindi ito makakaapekto sa kanyang trabaho. Umaasa siyang ang direktibang ito ay magbibigay daan para masugpupang lalo ang paglaganap ng droga at krimen. Ayon naman kay PNP Chief Police General Romel Martil, nagbawas sila ng security personnel hindi lang sa opisina ni Vice President Sara Duterte, kundi maging sa mga retired general. Kailangan daw kasi ng dagdag tao sa NCR. Iginit din ng PNP Chief na ang security ng Office of the
Vice President ay hindi nasa ilalim ng PNP kundi ng Presidential Security Command tulad ng sa Office of the President. Paglilinaw ni Marbil, hindi nila nirelieve o inalis sa pwesto ang mga polis kundi isinali sa regular rotation. Ayon naman kay PSC Commander Brigadier General Nelson Morales, handa silang bigyan ng seguridad ang Vice President. Demanding ang lola ninyo. Diba? Oh, yan yung gusto niyang maging presidente. Kalooye. Ginoo ko. Ang babaw. Hindi nga, mga minamahal, seryoso. Diba? O, hindi ka naman daw pala tinanggalan eh. Hindi naman daw pala ni-relief. Hindi naman daw po lahat. Hindi lang naman daw po ikaw ang tinanggalan. Madami pa. Anong binubunganga mo dyan? Tigas din ang mukha nito eh, no? Kaloka. So, yun guys, yung balita. Anyway, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, maraming salamat mga kababayan.